ngayon naman ay makakasama natin ang isang inspirasyon sa larangan ng pagsusulong ng karapatan at pantay-pantay na trato para sa lahat ng kasarian. Isang aktibong miyembro ng iba't ibang organisasyon at isang matibay na boses para sa kababaihan. Kaya naman Leslie, at para ibahagi sa atin ang kanyang journey bilang isang women's rights advocate, ay makakasama po natin live dito sa studio si Sweet Brian Margen. Good morning at welcome sa RSP. Sweet! Ayan. Good morning po, Ma'am Leslie and Sir Noel. Ayan. Sweet, bilang isang aktibong miyembro ng iba't ibang organisasyon, paano mo nakikita ang kahalagahan ng pagiging inclusive sa mga gender issues sa ating lipunan? Ayan. Thank you for that question po. Marami na tayong naririnig na issues about gender-based violence and discrimination kahit saan. Sa school, sa workplace, sa bahay. No? And ang sakit marinig nung sa bahay kasi di ba lahat ng lessons na natututunan natin, it all starts sa bahay. So, yun, masakit at nakakalungkot pakinggan yun. And then, anyway, kailangan natin maging inclusive in all communities kasi yun nga, rampant yung discrimination and gender-based violence. And with that, kailangan natin na isulong yung karapatan ng bawat gender kasi hindi na natin hahayaan na lahat ng gender may takot sila and pangamba sa sarili nilang community. Ayan. So ilang taon ka na nga, Sweet? 22 years Ayan, old ang bata po. pa niya, di ba? So, bilang isang kabataang leader, paano mo ginagamit ang karanasan mo sa mga organisasyon para hikayatin ang ibang kababaihan na ipaglaban ang kanilang karapatan at maging mas aktibo sa pagbabago? Simple lang yung sagot ko dyan, I think, is to set an example. Kasi yung tayong mga tao, yung mga kabataan kasi ngayon, kung ano yung nakikita nila, yun yung ginagaya nila. So, to set an example, para makita nila na sa organization ko, mayroong nangyayaring pagbabago. Nagsiset sila ng examples, gumagawa sila ng decision and policy making. So, might as well, magpo-participate ako. And meron din akong mga friends and colleagues and orgmates na sinabi nila na you inspired me. Kapag nakita kita dito, parang gusto ko rin maging katulad mo. Ayun po, to set an example. Yun talaga yung pinaka-best, no? Correct. O, dapat nag-transcend yung inyong ginagawa. Ayan. Yes, correct. Na talagang nakarating kasi tinan mo naman, sinabi naman sa'yo ng mga colleagues, sa mga Yeah. friends mo, na-inspire sila sa ginagawa mo. So, ano yung mensahe na nais mong iparating sa mga kabataan, lalong-lalo na sa mga kababaihan na may malasakit sa pagpapalaganap ng gender equality at inclusivity? And tuloy lang sa sa advocacy natin to promote women empowerment kasi malayo pa and malawak pa yung kailangan natin lakbayin to promote gender equality. And ang message natin other dun sa kababaihan, sa government natin and sa mga local government unit, no, sa mga barangay, sa communities na magkaroon ng inclusive governance kung saan mapapakinggan lahat ng gender, lahat ng sectors na isama sila sa decision making and policy making. Kasi recently nagkaroon ng Pride celebration sa school namin sa Bulacan State University. Tapos ayun, yung Pride celebration na yun, it is a protest of course, other than celebration, more than that. And then ginamit nilang avenue yun para mapakinggan sila ng administration. So kung sa may mga individual na nagsusulong ng advocacy, ano pa kaya yung kapag organization na kayo, di ba, mas maraming boses yung mapapakinggan. Ayan. So marami pa sana tayong gustong malaman Yes. tungkol sa advocacy niya, but we have a very limited time. Pero maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa amin sa inyong oras, Sweet Brian Margen. Ayan. Maraming salamat. Thank you so much.